Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Itagoy na lang ako sa pangalang Chinita, Laking Maynila. 35 years old na po ako ngayon. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa naging karanasan ko 15 years ago. Ito ay nangyari sa probinsya ng kaibigan kong si Elsa nung sumama ako sa kanya para magbakasyon. Bali 20 years old pa lang ako nun. Wala pa akong masyadong alam sa mga ibang bagay. Isa ako sa sinasabi nilang late na matured. Yun bang tipong nasa hustong edad na pero inosente pa rin maski sa pag-ibig. Wala pa nga akong naging sobrang crush nung edad ko na yon. Masaya naman yung unang 3 araw ko sa probinsya ni na Elsa sa may bandang south. Madalas pa nga kami gumawa ng mga pagkain na gawa sa balinghoy kung tawagin sa anilang lugar. Yung pinitpit na kahoy na hugis palayok, tapos may hugis baduta din na kahoy na siyang ginagamit para mapitpit yung balinghoy para mas maging masarap na merienda. Kumbaga parang kasava o kakanin. Marami pa akong natikmang pagkain na kakaiba kong gawin. Namangha ako kasi napakasarap ng produkto nila. Wala kasi yung ibang halong pampalasa. Lahat ay natural ang pagkakagawa, kaya na-enjoy ko ng sobra. Pero nung ika-4 kong araw na pamamalagi roon, ay hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang isang bagay na kamuntikan ko ng ikapahamak. Isang araw, dinala ako ni Elsa sa tabing dagat para daw maghintay ng mga mangingisda at nang makabili at makatikim ng sariwang isda. Kung hindi kasi karne ay gulay naman ang inuulam namin sa pang-araw-araw. Ayos lang naman sa akin kasi hindi naman ako mapili, pero si Elsa lang ang mapilit at nagdedesisyon. Pagdating namin doon, wala pang mga mangingisda. Natatanaw pa namin sila na nasa laot at malayo pa ang mga ito. Kaya naman naisipan ng kaibigan kong magtampisaw muna kami habang naghihintay. Pumayag naman ako kasi gusto ko rin ma-experience ang maligo sa dagat na ang ganda-ganda. Madalang lang kasi ako maapunta sa mga ganon noon. Naapunta naman na ako ng Boracay noon bago pa dito sa probinsya ni na Elsa. Doon ko napatunayan na mas maalat ang tubig ng dagat kina Elsa kesa sa Bora. Hindi may aalis na maglaro at magsabuyan kami ng tubig. Enjoy talaga ako ng sobra sa paglalaro. Napayakap pa nga ako sa kanya at nagpasalamat kasi ipinaranas niya sa akin yung ganong kasayang bakasyon. Nag-alala naman siya kasi ang pamahiin daw sa kanila ay masama raw yung labis na kaligayahan kasi may dulot daw yung kalungkutan. Hindi ko na lang inintindi yung sinabi ng kaibigan ko. Wala medyo murang isip pa kasi ako noong mga panahon na yon. Napaka-inosente at tanging magliwaliw lang ang alam. Dahil sa hindi maipinta ang mukha ni Elsa, naatitig lang siya sa akin na parabang nag-aalala. Umahon na lang kami sa tubig at umuwi. Hindi na namin hinintay pa yung pagdaong ng mga bangka para sana bumili ng mga sariwang isda. Ang ikinagulat ko lang ay parang may humaplo sa kanang hita ko na ngaahon na sana kami. Tinignan ko ang mga kamay niya. Magkahawak kami sa isa, samantalang yung isa naman naglalaro ng tubig. Kanang kamay ang hawak ko at ang kaliwa ay malayo sa hita ko, kaya malabong siya yung humawak. At saka may pagkamagaspang yung palad nun, samantalang malambot naman yung kay Elsa. Sasabihin ko sana yon sa kanya, pero diretso lang yung tingin niya sa pampang kaya hinayaan ko na lang. Ipinagpalagay ko na baka ligaw na dahon yon, naanod at aksidenteng sumayad sa hita ko. Nang makita kami ng nanay ni Elsa, namilog ang mga mata niya. Nabitawan pa nga niya ang mga dalang batya na may laman ng mga labada. Tanong niya sa amin kung bakit kami naligo sa dagat. Halata sa mukha ni Aling Dolores ang takot at pagkabahala. Bakit po, Nay? May problema po ba? Tanong ni Elsa na wala ding alam sa nangyayari. Inutusan muna kami ni Aling Dolores na magbanlaw ng aming sarili at magpalit ng suot. Pagkatapos namin magbihis ay tinawag niya kami ulit. Dinala niya kami sa may lilim ng malaking puno para kausapin. Doon ay sinabi niya ang nakatagong lihim ng kanilang dagat
na noong unang araw pa sana niya ito sinabi pero nakalimutan lang. Ayon sa nanay ni Elsa, marami na raw ang napapahamak ng mga dalagang dumadayo sa kanilang lugar at ang pinaniniwalaan nilang gumagawa nito ay isang syokoy. Natatagpuan na lang daw yung biktima na nalulunod sa mababaw na parte ng dagat na may bakas ng kalmot sa leeg. Sa bakas na yon, mas tumibay ang paniniwala ng mga taga roon na may syokoy na bumibiktima sa mga kababaihang dumadayo at naliligo sa dagat. Hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo, lalo na nang maalala na parang may palad na humaplo sa hita ko. Ikinuwento ko yon kay Aling Dolores. Tiningnan niya yung hita ko. Ayon sa kanya ay bukod sa malansa na ang amoy, may nakadikit pang kaliskis sa parting nahaplos ng di umano'y syokoy. Kakaiba ang hugis ng kaliskis na yon nang tanggalin ni Aling Dolores at ipakita sa amin. Imbis na pabilog, ay hugis parang triangle yon na parabang matulis na pangil yung korte. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lang akong nakaramdam ng panghihilo. Kasabay nun, may narinig ako na parang kumakanta sa kung saan nanggagaling. Boses lalaki yon at hindi ko maintindihan pero parang nahalina ako dito. Tumayo ako at apang pupuntahan sana yung pinanggagalingan ng boses. Pero dahil sa kakaibang kilos ko ay pinigilan ako ni Elsa. Nang hindi niya ako magawang pigilan, tumulong na rin si Aling Dolores. Pero maski magtulong pa silang dalawa ay parabang hindi nila mapigilan yung lakas ko noong mga panahon na yon, Sir Bob. Dahil nga sa napansin na kami ng ibang mga residente doon at humingi na rin sila ng tulong, pinagtulungan nila akong igapo sa katawan ng punong sinisilungan namin. Sinabihan naman ni Aling Dolores yung asawa niya na tawagin yung tinatawag nilang Supremo, yung kapitan ng barangay at may kakayahan daw bilang isang albularyo. Ilang minuto lang ang dumaan at dumating na yung tatay ni Elsa kasama yung matandang maitim na sombrero. Nagpakuha pa ito ng palanggana na may laman na maligamgam na tubig. Sinindihan ang dala nitong puting kandila saka pinatak doon. Unti-unti yung naghugis ng isang nilalang na may kaliskis ang pangangatawan. Yung mukha nito ay yung parang sa isdang mabangis dahil matulis yung ngipin. Dito na kinumpirma ng albularyo na ginagamitan ako ng hipnotismo ng isang syokoy daw. Nag-alala naman si Elsa dahil sa kalagayan ko. Napasandal pa nga siya kay Aling Dolores habang napapaiyak. Pero sinabihan lang daw sila ni Supremo na huwag mag-alala dahil kaya niya akong gamutin. Kinuwento nila sa akin yung mga nangyari dahil ako naman ay nakatulala lang na nakatingin sa dalampasigan. Hindi ko sila pinapansin o naririnig. Patuloy ko kasing naririnig yung pagkanta ng sinasabi nilang syokoy na gusto akong biktimahin. May naririnig naman akong mga usapan ng mga nasa paligid ko. Hindi nga lang nire-react yung isip at katawan ko. Basta ramdam ko lang na parabang may kung anong gustong kumawala mula sa katawan ko nang maamoy ko ang pausok ng albularyo. Hindi ko alam kung anong sinusunog niya, basta parabang nasusuko ako at nasusulasok sa amoy na yon. Hanggang sa hindi ko na nakayanan pa. Bumigay yung sikmura ko at iniluwa yung purong tubig lang. Marami-rami rin yun. Hanggang sa nakaramdam na ako ng panghihina at nawala ng malay. Pagkagising ko ay wala na ang boses ng lalaking kumakanta sa isipan ko. Nang mapatingin ako kina Elsa, Aling Dolores at kanyang ama ay parabang nabuhayan sila ng loob. Niyakap naman ako ng kaibigan ko. Tinanong ko siya kung anong nangyari, pero ang sagot niya ay wala na raw akong dapat pang ipag-alala kasi natanggal na raw yung hipnotismo ng syokoy sa aking katawan, kaya ligtas na ako sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa ayaw na ni Elsa na maulit yung nangyari sa akin, nagpasya na siyang bumalik kami ng Maynila. Wala namang pagtutol sina Aling Dolores at sinabi nilang mas mabuti pang araw yon kasi habang naroon ako sa probinsya nila, ay baka magtangka ulit yung syokoy na kung anong gawin sa akin at magtagumpay na itong makuha yung buhay ko. Matagal ng panahon na nangyari yon, pero sariwa pa rin sa alaala ko ang mga naganap.
Mahirap yung kalimutan, lalo na ngayon na mas matured na yung pag-iisip ko. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan banda sa Bicol itong probinsya ni na Elsa. Hanggang dito na lang, Sir Bob. Pasensya na po kung medyo magulo ang kwento. Kayo na lang din po ang mag-ayos. Sana rin po ay manrate nyo to sa inyong channel. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Ako si Jason, naging small-time content creator. Sa mga photos na ina-upload ako kumikita. Matumal kasi ang earnings sa video kasi hindi man ako popular o sikat. Wala rin naman akong talent sa pagkanta, sayaw o kung ano pa. Kaya malabo ring mag-trending yung mga ina-upload kong videos. Kaya sa photos at text na lang ako nagfo-focus. Hanggang sa naisipan ko na magbakasyon sa mga probinsya, bukod sa ma-experience ang lugar, ay para kumuha na rin ng mga pictures ng mga nagagandahang tanawin para na rin may mai-content. Sa biyahe pa lang ay marami na akong nakikitang kakaibang mga bulaklak, insekto, mga puno na madalang lang makita sa social media. Nasa rough road na kami noon, kaya mabagal na yung patakbo ng sasakyan. Bali 5 kaming content creators noon at ang sinakyan namin ay arkilado, kasama na yung driver. Walang pakialam sa photos yung mga kasama ko kasi yung ilan sa kanila ay dun kumikita sa mga videos nila. Pero sa pagkakataong yon ay susubukan daw nilang mag-adventure sa pamamagitan ng mountain climbing. Basta ako noon ay kontento na sa mga kinukuha kong pictures. Dahil sa marami na rin naman akong nai-upload sa FB ko, nagpasya muna ako magpahinga. Tutal, paggabi na rin naman. Kakatapos ko lang din noon na maghapunan. Noodles na binagsakan ko ng itlog, saka nilagyan ng mainit na tubig na mula sa binaon kong termos. Rough road pa rin ang daanan at nang maasagasa ang gulong ng isang madulas at malaking bato, nauntog ako sa sakyan, dahilan para mawala yung antok ko. Kinuha ko na lang yung phone ko saka binisita yung timeline. Nanlaki ang mga mata ko dahil bukod sa hakot reacts, views, comments at shared posts, malaki din yung earnings ng bawat content ko. Dahil sa pangyayaring yon ay mas kinanahan ako sa ginagawa. Hinintay ko munang lumabas ng tuluyan ng buwan, saka ulit ako magpipicture ng mga kakaibang tanawin sa gilid ng kalsada. Sa kakamasid ko ay may nakita ako mula sa di kalayuan sa isang puno ng balete. Kaagad kong sinet yung phone ko para kunan yon kapag tumapat na yung sasakyan namin sa malapit. Tutal ay maliwanag naman ang buwan ng mga sandaling yon. Talagang kinuhanan ko yon ng magandang anggulo. Sa palagay ko ay nagawa ko naman bago biglang napapreno yung driver sa di ko malamang dahilan. Nagtanong yung isang vlogger ko anong nangyari. Lumingon naman sa amin yung driver at pare-pareho namin nasaksihan yung takot sa mga mata niya. Kung hindi nyo po mamasamain pwede po bang hindi na tayo tumuloy sa pupuntahan natin? Wika niya sa amin. Bakit naman po? Ano pong dahilan? Tanong na nag-iisang vlogger na kasama namin sa biyahe. Sinabi ng driver yung nakita niya sa side mirror. Nanindig ang mga balahibo ko habang nagkukwento ito. Ayon kasi sa kanya ay may nakita siyang lumulutang na babaeng itim. Naatingin sa amin iyon ng masama at nakakakilabot ang pamamaraan ng pagtitig niya. Nagtawa na naman yung ibang mga kasama ko, pero ako mas piniling manahimik na lang. Chinek ko yung phone ko para malaman yung oras, pero ang tumambad sa akin ay yung kinuhanan ko kanina. Ang kaso, parang blankong itim naman yung napicturan ko, kaya ginawa ko, tinodo ko yung brightness ng phone. Namawis at parang hindi maipinta yung itsura ko. Tumambad kasi sa akin ang wangis ng isang babaeng maitim ang muka. Medyo mamula-mula ang mga mata nito at parang galit na naatingin sa kamera. Naramdaman naman ng mga kasama ko sa loob ang panginginig ko, kaya yung isa sa mga content creators na lalaki ay hinablot yung phone ko.
Napatili pa nga yung babae dahil sa nakita nila. Pahagis na sinauli sa akin yung phone ko. Mabuti na lang at nasa loko. Sinabi ko sa driver na ibalik na yung sasakyan dahil kakaiba na yung pakiramdam ko. Yung para bang may masamang pangitain yon. Sumang-ayon naman din yung mga kasamahan ko na hindi na rin mapigilan ang takot. Pagdating namin sa tapat ng balete, doon na namin mas klarong nakita na parang may figura ng isang babae. Maitim ito. Para pa itong naangisi pero galit yung ekspresyon niya. Hindi gumagalaw habang parang naabinti ang liig sa isang baging. Naghihiyawan na nga yung mga kasama ko, pati yung driver dahil sa hilakbot. Ako naman ay napapikit, saka nagdasal ng nagdasal. Saka lang kami pare-parehong napahinga ng maluwag nang maarating sa patag na daanan. Paulit-ulit na nag-sign of the cross yung mga kasama kong content creators. Nang muli kong tingnan yung picture sa phone ko, wala na yung imahe ng itim na babae. At ang nakita ko ay ang malinaw na picture ng puno ng balete. Ang weird talaga. Naisip ko kung paano biglang nawala yung imahe nun, hindi ko naman siya inedit. Hindi ko alam kung anong kwento ang naapaloob sa babaeng nagpakita at sa puno ng balete. Pero ang kababalaghan sa probinsyang yon sa La Union na aming naranasan ay sapat ng dahilan para hindi na bumalik sa lugar na yon. Baka kasi mas masahol pang katatakutan ang ma-encounter ko kapag nagbalik pa ako doon at tuluyan na akong atakihin sa puso. Nakontento na lang ako sa mga simpleng litrato na pinipicturan ko at ina-upload kahit na may kaliitan at kaunti na yung mga views at earnings ko. Ang importante sa akin, hindi na ako mismo ang makaranas ng kabalaghan na gaya pa ng aming naranasan nun. Mahilig din naman ako sa pakikinig ng mga horror stories tulad ng sa channel nyo, pero ayoko lang din maranasan yon. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Fan ako ng stories nyo at sana ay ma-feature nyo to. Hello po Sir Bob. Isa ako sa mga nakikinig sa mga kwento nyo at inaabangan ko halos araw-araw. Sana ay marami pa kayong kwentong ma-narrate at ma-upload para mas marami pa akong mapainggan. Gusto ko lang din sanang ibahagi yung kwento ko nung nagbakasyon ako sa probinsya ni Lola at wala akong pamimilian noon kasi namatay na siya. Nasa ibang bansa kasi noong mga panahon na yon sina nanay at tatay. Kaya walang choice kung hindi ang dumalo ako sa lamay ng lola ko. Mahigit 10 oras din ang tinagal ng biyahe ng bus bago maarating sa terminal sa lalawigan ng Apari. Mula doon ay sumakay pa ako ng tricycle papunta sa lugar ni Lola at halos 1 oras din yun kaya gabi na nga nang maarating ako doon. Hanggang sa labasan lang ako binaba ng manong driver. Hindi na raw siya pwedeng dumiretso sa baryo ni Lola. Baka raw kasi manganib ang buhay niya. Magtatanong pa sana ako dahil naguluhan ako sa sinabi niya. Pero pinaandar na niya yung tricycle at pinaharurot yon. Wala man lang sumalubong sa akin. No choice ako kasi gabi na. Maliwanag naman ang buwan nun. Napansin ko na agad yung lamay kung saan nakaburol si Lola. Mga matatandang babae na nakatalukbong ng itim na belo ang nakaupo malapit sa tabi ng kabaong. Binati ko pa nga sila ng magandang gabi pero tiningnan lang nila ako. Doon ko napansin na abala pala sila sa pagdarasal. Lumabas ang isang lalaking nakasando mula sa loob ng bahay. Kahawig ni inay ang lalaking yon. Lumapit siya sa akin, sa kanya ako sinenyasang sumunod sa loob. Doon pa lamang nagpakilala siya bilang Tito Armand. Third cousin daw siya ni nanay. Maliit pa kasi ako noon nang huling magawi sa lugar ni Lola. Walang ibang gustong magboluntaryong magbantay sa burol ni Lola dahil sa takot at tanging siya lang ang may lakas ng loob. Pero dahil sa dumating na ako ay may kasalita na raw siya. Nagtanong naman ako kung ano bang dahilan, bakit natatakot yung iba naming mga kamag-anak at sino ba ang kinatatakutan nila.
Inamin sa akin kaagad ni Tito Armand na aswang ang mortal na kalaban noon ni Lola nung nabubuhay pa ito. Kaya ngayong patay na siya ay hindi malabong maghiganti ang mga ito sa aming angkan. Sinabi pa nga ni Tito na huwag ko raw kakalimutan ang mga nakagawian daw na pamahiin. Kapag daw gabi na ay kailangan ipasok ang walis tingting at itayo ng pabaliktad sa likod ng pintuan. Sa pamamagitan daw nun ay hindi magagawang maapasok ng maski anong klaseng aswang sa loob ng bahay. Kapag umaga naman daw ay ilabas ito at sa harap naman ng pintuan ipatayo pero nakabaliktad din. Unang gabi ko pa lang doon, Sir Bob, ay kinikilabutan na ako sa mga nalalaman ko. Dati raw palang albularya si Lola na lumalaban sa mga kampon ng kadiliman. Ang mga ginagamot niya ay mga sinasaniban, naeengkanto, namamaligno, inaaswang at iba pa. Pero ang talagang pinakamortal niyang kaaway ay ang mga gabunan. Mga aswang na may pinakamalakas na antas at uri na naninirahan daw sa kagubatan. Dinala ako ni Tito sa kwarto ni Lola. Doon ay nakita ko ang iba't ibang uri ng mga halaman. Meron ding mga naalagay sa garapon. May iba't ibang klaseng anting-anting o proteksyon at mga armas. Kung hindi raw nagkakamali ng kutob si Tito Armand, ay baka magagamit daw ang mga armas na yon pagkatapos ng burol ni Lola. Ayon sa mga bulong-bulungan ay gusto raw kunin ng mga aswang ang bangkay ni Lola. Naniniwala daw kasi silang may bertud ang katawan nito at kapag naipasa sa kanila ang bagay na yon ay maaaring sila na ang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay sa mundong ibabaw at wala nang makakatalo pa. Hindi lang nila ngayon malapitan ang bahay at ang burol kasi may bisa pa ng orasyon ni Lola sa buong bakuran. Saka lang daw mawawala yon kapag nailibing na ang katawan ni Lola sa ilalim ng lupa. At dito na nila maisasakatuparan ang matagal nilang binabalak. Ang hukayan ng bangkay ni Lola at atakihin kaming natitirang pamilya niya na nagmamalasakit sa kanya. Sa totoo lang, Sir Bob, sa mga nalaman kong yon, hindi ko alam kung maniniwala ba ako, matatawa, matatakot. Pero parang gusto ko nang umuwi noong mga sandaling yon dahil naguguluhan, kinakabahan at kinikilabutan na ako. Pero may kung anuman sa puso't isipan ko noon na sinasabing huwag akong umalis. Saka lang natapos ang usapan namin ni Tito Armand nang may magsalitang matandang babae. Nagpapaalam na ang mga ito na uuwi na dahil tapos na raw ang padasal nila. Isa rin sa paniniwala ng mga taga roon ay ang gabi-gabing pagdarasal sa labi ng isang taong namatay. Epektibo raw yon para mabilis pakaakyat ang kaluluwa nito sa langit. Para sa mga agaya kong lumaki sa Manila at hindi naman talaga nakaugali ang sumunod sa mga pamahiin ay nakakatawa lang. Pero kung pakaiisipin, nasa ibang lugar kasi ako kaya iba ang paniniwala. Mangilan-ngilan lang ang mga dumalo sa burol ni Lola. Pagkatapos namin magkape ay nagsiuwian na rin sila. Mahigpit daw kasing ipinagbili ni Lola na kapag namatay siya ay bawal ang sugal. Nataong may nakasabayan siyang namatay at sa abilang barangay kung saan ang may burol ay may nagaganap na sugal. Totoo naman kasing nakakabagot ang lamay kapag walang idinadao sa sugal tulad ng madjong, lucky nine at iba pa. Napalipas namin ni Tito Armand ang magdamag nang walang kakaibang nangyayari. Pati na ang mga sumunod na mga gabi ay naging normal naman ang lahat. Nagpatuloy ang burol pero sa pangwalo at pangsyam na gabi ng lamay ay marami nang nakiburol. Nailibing na kasi ang kasabayan niya kaya lumipat na sila sa amin para mairamay. Naging masaya naman kahit papaano yung huling 2 gabi ng burol ni Lola dahil sa may ingay at nagkukulitang mga tao. Hanggang sa dumating ang araw na ihahatid na namin siya sa huling hantungan. Pagkatapos ang libing, ipinamigay na namin ang mga pagkain na niluto ni Tito Armand sa mga kapitbahay. Bawal daw ang may matirang pagkain. Dapat daw ay maubos lahat, puwera lang sa aming tanghalian ng aking tito. Nang matapos ang lahat, sinabihan niya ako na ihanda ang sarili
dahil mamayang gabi ay magbabantay kami sa puntod ni Lola sa sementeryo. Kailangan daw namin itong iligtas sa kamay ng mga gabunan dahil kung totoong may bertud sa atawan ang Lola at napa sa kamay nila iyon ay tiyak may malaking gulong mangyayari o di kaya ay maghasik sila ng lagim. Maski naman daw walang bertud ay bilang paggalang na rin daw sa labi ng yumaong Lola. Ang akala namin ay kaming dalawa lang ni Tito Arman ang magbabantay. Nagkamali kami. Dahil paglabas ng bahay, dala ang mga armas na pwedeng panglaban sa mga aswang. Nakita naming nagtipon-tipon na ang ibang mga kalalakihan na may kanya-kanya ring mga sandata. Ayon sa kanya ay tutulong daw silang bantayan ang labi ni Lola bilang pagtanaw daw ng kanilang utang na loob dahil sa kabutihang nagawa sa kanila nung nabubuhay pa ito. Napangiti naman si Tito. Ako naman kahit papaano ay medyo napanatag dahil may makakasama na kami. Yung mga kalalakihang walang dalang sandata, binigyan ni Tito. May mga langis din kaming dala na may nakababad na baging na naalagay sa garapon. Ang baging daw na yon ay galing sa isang halamang makabuhay. Mabisa daw ang langis nito para hindi basta-basta malapitan at mahawakan ng mga gabunan. Pagdating namin sa sementeryo ay isa-isa kami nagpahid ng langis ng maabuhay sa aming mga katawan. Eksakto nang magtatakip silim ay natuyo na ito sa aming balat. Nag-umpisa na rin kaming makarinig ng iba't ibang klaseng alulungan na pababa mula sa agubatan. Sa mga ibabaw ng nicho ay may napansin kaming mga mabibilis na pagkilos. Palipat-lipat ang mga ito na para bang mga aninong may buhay. Tiningnan ko si Tito Armand. Tinanguan naman niya ako. Sinabi niya sa aming lahat na naroon na raw ang mga gabunan kaya maghanda na kami. Aakalain mo ang nasa pelikula ako. Medyo excited pa nga kasi first time kong mararanasan yon. Hindi nga nagtagal ay tumating ang mga gabunan. Papalapit sa amin at aatake. Nakahanda na rin ang mga kalalakihan at pasugod na. Dahil wala naman akong karanasan sa paggamit ng sandata, lalo-lalo na yung pakikipaglaban, parang hindi ko pa nga alam ang gagawin. Hirap akong makatama, kaya ang ginawa ko na lang, winasiwas ko na lang yung itak ko. May nakahalo ring asin at bawang doon. Sa tuwing tatangkain akong sunggaban ng mga aswang ay para bang napapaso sila, dahilan para mabilis silang bawiin ang pagkakahawak sa akin. Nakakatakot yung itsura nila. Talagang hindi maipinta. At kung maaari ay ayaw ko nga silang tingnan nun. Nakakasulasok din yung amoy nila na parang nabubulok na karne. Basta ang gulo ng kapaligiran. Hindi ko nga alam kung paano natapos ang labanan. Basta ang alam ko ay maraming nasaktan sa mga aswang. May mga nasugatan din naman sa mga kasamahan namin. Pero pinahiran lang sila ni Tito ng langis ng maabuhay para daw matanggal ang laso na nagmumula sa kuko ng mga aswang. Mabuti na lang at kahit papaano ay may natutunan siya kay Lola. Base kay Tito, kapag ang unang gabi ng libing ni Lola ay hindi nagtagumpay na kunin ang katawan niya ng mga aswang, ay hindi na raw muling magtatangka ang mga yon. Bilang respeto daw sa kanilang lahi, yun daw kasi ang kanilang batas, na kapag nabigo sa unang pagkakataon, hindi na uulit pa. At kung sino mang lalabag ay may kaukulang parusa. Kumbaga, may pride din sila. Dagdag pa ni Tito Armand na madalas daw magkwento si Lola nung nabubuhay pa siya patungkol sa mga aswang. Para din daw normal na mga taong naninirahan ng mga ito sa isang nayon, pero nasa mas liblib na lugar. Dahil sa pagkaubos ng mga hayop sa gubat ay doon lang sila natutong kumain ng tao. Noong unang panahon nga raw ay masaya namang nakikisalamuha ang mga aswang sa mga tao. Walang karahasan, labanan at panganib na dulot ang bawat isa. Talagang nakakamangha ang mga nangyari at ang mga kwento sa probinsya namin. Bumalik na ako noon ng Manila na may kakaibang karanasan. Hindi ko na rin nga muna naikwento kina nanay at tatay at baka hindi na nila ako payagang bumalik roon, lalo na si nanay. May balak pa kasi ako noong magbakasyon doon kasi sabi ni Tito Armand,
May papasyalan daw kaming magandang dalaga sa abilang baryo. Mas gusto ko pa nga nung makapag-asawa ng probinsyana kasi ang nasa isip ko ay mapagmahal at hindi manloloko ang mga babaeng taga-probinsya. Gaya ni nanay na hindi magawang lokohin si tatay. Makalumang paniniwala kumbaga. Sa atunayan naman ay matagal-tagal na rin tong nangyari. Mahigit 2 dekada na. Hindi pa uso nun ang mga gadgets. Ngayon ay pamilyado na ako at yung napangasawa ko ay sa probinsya lumaki. Nahilig na rin ako sa mga kwentong kababalaghan dahil nga sa naranasan ko nung kabataan ko. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Maraming salamat sa pagbabasa at sana ay magustuhan ninyo.